Sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalit ako sa lahat ng dako. Aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalit ako sa lahat ng dako. Aking sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko, papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, tamo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko. At ikaw ang lahat sa buhay ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Good morning, Jesus! Magandang umaga. Napakaganda na naman po ng ating Thursday morning. Medyo mataas lang ang sikat ng araw. Pero thank you, Lord, pa rin, mga kapatid. Ano po? Okay. Yung pong ating BFG, ang song po nila kanina ay requested by Brother Charles and Sister Charles and Cheska. Cheska. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Yan, Charles, ayan na. At saka si Cheska. Yun na po yung request ninyo. At sa umaga pong ito, kasama natin si Sister Jen para sa ating VOTD. Yan, amen. Praise God. Good morning, Jesus. Hello po sa inyo, mga kapatid. Ayan, thank you, Lord. Ang aking VOTD po ngayon ay 1 Peter 5 verse 7. Casting all your cares on Him, for He cares for you. Ayan, thank you, Lord. Pagka po sinabi palang cast, tinignan ko kagabi sa dictionary, to throw, ibig sabihin po pala, ihagi sa ibang ibigay, sa ibang ilagak, yun po ang ibang meaning niya. Tapos sa cares naman po, ito po yung ating mga worries, anxieties, at mga concerns natin. For He cares for you, ito po ay deepest affection and watches over us carefully. So, yung po mga na to, grabe, sabi ko nga kagabi, Lord, ano po bang ibibigay ko na VOTD? Nagpe-pray po ako. Tapos ito po yung binigay sa akin ni Lord kasi recently po, meron nga po akong sharing about dito. Kaya ito po, sinulat po ito ni Peter para po yung ating mga
cares and concerns ay lagak natin ng diretso sa ating Panginoon. Ayan, thank you Lord. Ito pong word na to, hindi po ito promise that God will fix everything na kung ano yung pinag-pray natin sa Kanya na according sa kagustuhan po natin. Ito po ay promise, pangako ng Panginoon na siya po ay He will receive our worries kasi po siya ay nagkikare po para sa ating lahat. So yun na nga po, recently po kasi March noon, meron po kaming kinuha na service na sasakyan na for rent po sa isang travel and tour agency. In short, nag-down na po ako noon. Tapos nung biglang nag-down po ako ng March, bigla pong nag-lockdown. Tapos in-announce na nga po ni President Duterte na stop na po muna yung mga travel. Tapos hanggang sasabi po namin, for refund na lang po. Tapos nagka-agree naman po kami dalawa na sige for refund. Tapos biglang pagdating ng March, April, nung nagtatry na po ako mag-refund, sabi niya, sige pag nagbalik ang office, magre-refund ako. Kaya lang dumating po yung time na hindi na po ako nire-replyan sa text, tawag, email, wala po kahit ano. So medyo nag-struggle na po ako pero pinanghawakan ko pa rin po yung salita ng Diyos sa akin. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko na po alam paano to. Dumating na po ako sa time nung baka March, April, May, June. Bigla po siya nag-reply, sabi niya po sa akin, sige, gagawin natin, pwede bang maghuhulog na lang ako sa ng 5,000 every 2 weeks? So sabi ko, ano ba to nangyari? Sabi ko, pwede na rin kung sakali. Pero nagtanong na nga po ako kung okay lang po ba yun na gano'n ang mangyari. Hanggang sa nakapagtanong na nga po ako, sabi ko, attorney, okay lang po ba yun? Pwede po ba akong mag-full refund dun sa ganong sitwasyon namin? Sabi niya, oo naman, may rights ka na mag-refund doon. Tapos dumating yung time na hindi na naman po ako sinasagot. Tapos pagkagabi po, pagka maaalala ko siya, hindi ako makatulog. Tapos bigla po akong sisikmurain na parang hindi ako makakain. Sobra po yung dinanas ko nung time na yun. Sabi ko, baka mamaya tinakasan na ako nito kasi hindi ko pa nakikita tong tao na to dahil referral lang. Tapos sabi ko noon, naku, pagka nagkataon, mangyayari ito, mangungutang na lang ako. Kasi hindi po biro yung halaga 22,500. Sabi ko, saan ko kukunin yun para ma-refund sa mga tao? Sabi pag nagkataon talaga, mangungutang ako. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po hinayaan ni Lord na matuloy na hindi po ako mabayaran. Ang ginawa ko po dito talaga, pinagdasal ko po yung tao na ma-bless. Tapos sabi ko, Lord, kung meron man po ako, nainis man po ako, nakapagsalita, may naisip na hindi maganda, sabi ko, Lord, patawarin mo ko. At yung tao po na involved, sabi ko, Lord, i-bless mo po siya at kausapin mo po siya para palambutin ang puso. Nakita ko nga po dito 2 bagay ang gagawin po sa atin ng worry, ng fear, ng anxiety. Kasi yan pong worry, fear, anxiety, yan po ang weapon ni Satan sa atin para po hindi natin ma-enjoy ang buhay na ganap at kasiyasiya na kung saan yun ang plano ng Diyos para sa atin. 2 nga pong pinakita ko gagawin sa atin. Gagawin po tayo nitong paralyzed at paranoid. Ang hirap po ng paralyzed dahil sa sobrang takot mo. Wala ka nang magawa dahil yung isip mo nakatutok na lang po doon. Na-occupy niya na pati yung puso mo. Kaya minsan, yung mga gawa mo hindi na po tama. Dahil nga, yun na yung weapon sa atin ni Satan Namuhay na tayo sa ganoong kalagayan. At 2 rin pong ginawa ko dito, mga kapatid, by God's grace. 2 pirin po. Ang ginawa ko po ay prayer and praise God. Prayer na ma-bless po yung tao na yon at kausapin ni Lord ng maliwanagan po. At praise God, let us turn our worries into worship. Dahil tayo pong lahat ay worshiper. Kaya nga po mga kapatid, every time na meron po tayong mga pagdadaanan, pagka po inisip natin na ang Panginoon ay inihanda na ang lahat sa atin, lahat po ng ating mga iniisip, mawawala po yun, yung ating mga alalahanin. Kasi inihanda na po ng Panginoon ang lahat. At si Lord po ay concerned sa bawat details ng ating buhay. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Sister Jen, sa kanyang VOTD. Sikat na sikat po itong 1 Peter 5:7 na to. Pero alam niyo po, hanggang ngayon, ang dami pa rin mga tao na nabibigatan. Alam niyo po kung bakit? Kasi gustong nating mga tao, dinadala natin lahat. Kaya po tayo nabibigatan. Kailangan po umabot po tayo sa point na i-admit natin yung ating pong inadequacy para makabenefit tayo
dun sa super sufficiency ng ating Panginoon. At hindi lang po sinasabi rito na i-cast mo sa Kanya ang mga ilan sa mga daladalahin mo. Hindi po. Ang sabi, all your cares. Walang pinipili. Kay malaki, kay maliit. Sabi niya, cast all your cares. Kailangan ibibigay mo lahat sa Kanya. Alam niyo po kung bakit kailangan nating ibigay? Kasi kapag ka po ang anxiety ay pinermit natin o pinayagan po natin na i-dominate ang buhay natin, faith submits to fear. Kaya nga, ang daming natatakot, hindi na makagalaw. Wala nang gustong lumabas. Kulang na lang, wag nang huminga. Baka mamaya pag hininga mo, may COVID, di ba? So, pinaparalyze na, sabi nga ni Sister Jen, pinaparalyze na tayo. Kasi yung faith natin, nagsasubmit siya sa fear. Kasi, yung anxiety dinodominate yung buhay natin. At kapag pinermit natin yung anxiety to dominate our life, unbelief is substituted for a trusting heart and dependence on our Heavenly Father, replaced with prideful self-dependency. Marami kasing mga tao, sabi, kaya ko to. Okay na to. Pipilitin kong ayusin to sa sarili ko. So ang nangyayari po, nire-replace ng prideful self-dependency yung ating dapat na pagtitiwala sa Panginoon. So nakita po natin mga kapatid kung gaano kaimportante na malaman natin sa puso natin that God cares for our personal well-being more than anyone else. In fact, more than ourselves. Kaya lagi ko itong kino-quote kasi hindi ko makalimutan. It is not the load that makes it heavy. It is the fact that you carry it alone. Kaya ayaw mo nang mahirapan, bigay mo lahat kay Lord. Thank you, Lord. Okay. Magpe-pray muna pala tayo. Hindi pa tayo nagpe-pray. Sige. Lord, maraming salamat po at sa araw na ito, Lord. At Lord, inihingi po namin ng tawad ang aming naging attitude of self-dependency, Lord, sa mga nakaraang araw na ang akala po namin, kaya naming ayusin ang buhay namin, kaya naming isolve ang lahat ng mga problema namin nang wala ka sa buhay namin, Lord. Samantalang napakaliwanag po sa salita mo na we are nothing without you. At maraming salamat po, Lord, sa pagpapaalala sa umagang ito na para hindi kami mabigatan, Lord, ibibigay namin sa inyo because we are not made to carry this kind of loads. Ikaw lang po, Lord, kaya ang salita mo, ang sabi mo, ibigay sa iyo ang lahat para po kami magaangan. May we always remind ourselves every day, Lord, na gawin po ito, na huwag maging dependent sa sarili namin kung hindi sa inyo po lamang, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Happy birthday. Oo. Okay na siya. Thank you, Lord. Yung operation ni Sister Menchi ay naging successful naman. Amen. Yan. Kaya speedy recovery na lang para kay Sister Menchi. Okay, may mga birthday tayo ngayon, Sister Jen. Ayan, happy birthday kay Sister Carmen Gutierrez. Yan, si Sister Odyssey Pehi at kay Brother John Perez. Happy birthday. Oh, si Brother John, di ba birthday yung wife niya nung Opo, nakaraan, si Sister Edlyn. Si Edlyn. Opo. Okay. Happy birthday sa inyong dalawa, mga kapatid. Ngayon, meron din tayong may birthday. Itong may birthday na to, parang throwback. Total, it's Throwback Thursday. Meron din throwback itong may birthday ngayong umaga na ito. Siya ay 13 years old ba ngayon? Tama ba ako? So, simula nung bata siya po ay nasa children's ministry na. At makikita niyo po na sa sinapupunan pa lamang ay pinili na siya ng Diyos para magpuri sa Kanya. Kaya tignan po natin itong merong throwback na video, yung ating birthday celebrant ngayon at gusto pong i-share sa atin. Actually, ng mami niya. Kaya, happy birthday, Happy birthday. Nikki!
ika'y sumunod sa kanyang utos. Pagpapalas, sunod-aloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Pulutuin siya, basta naman tapos siya. Kaluwang-luwang ililimuhay ang nawitihang ay purihin siya. Basta naman tapos siya. At huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Sabay-sabay tayo. Itaas ang kamay, iwan kay Bay. Sumayaw, pumalakpak, purihin siya. Dapat tayong kumain. Jesus, nagpakailangan. Siya'y buhay, magpakailanman. Jesus, magpakailanman. Hawak kamay tayo. Sabay-sabay tayo. Itaas ang kamay, iwag galaway. Tumalong sumayaw, pumalakpak, purihin siya. Magpakailanman. Jesus, nagpakailanman. Siya'y buhay. Siya'y buhay, magpakailanman. Hawak ang kamay tayo. Sabay-sabay tayo. Buksan! Ang puso isipan, makinig bagbahag ang kanyang salita. ng kanyang Salita. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게 별보다 더 밝게 사자보다 용감하게 Happy birthday to you. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 꽃다운 내 친구. Ang taas ng makuha ni Nikki ah. So bata pa lang, nakita niyo ba si Maki? Sila po ay mga teenager na ngayon. Yung si Maki pala, bata pa, nagigitara na kahit imaginary, no? Ngayon, nako, isang malupit na gitarista si Maki. So, Nikki, happy birthday ulit sa'yo. Good morning din po kay Sister Deli Bernardo na nasa Australia. Yan. At kay Sister Vicky Alanggilan na nasa Italy at saka si Sister Belen and Brother Elmer Alanggilan. Magandang umaga po sa inyo dyan. Okay. Sunod na awitin natin, Sister Jen. Ayan, request po ito ni Sister Miay Velasco ng taga Kogyo. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Pasasalamat po sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang laging naaalala. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan.
Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang laging naaalala. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Ang buhay ko, punong-puno ng pag-asa. Ang buhay ko, punong-puno ng ligaya. Wala na ang dati, bagabag sa puso ko. Ang buhay ko ngayon, punong-puno ng pag-asa. Ang buhay ko, punong-puno ng pag-asa. Ang buhay ko, punong-puno ng ligaya. Wala na ang dati, bagabag sa puso ko. Ang buhay ko ngayon, punong-puno ng pag-asa. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang laging naaalala. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. 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 Ayan. Sa umaga pong ito, meron pong isang pakiusap si Sister Glo Garcia. Pakisama daw po sa prayer ang kanyang kapatid na si Alfredo Q. Rayray na nakakonfine ngayon sa Lourdes Hospital. Yan. Mga kapatid, kung meron po kayong mga prayer request, ipadala nyo lang po. Kasi po, kami rito ay merong journal ng lahat po ng mga prayer request at yun po ay ipinapanalangin naming lahat. Kaya, tapos, kung halimbawa po yung prayer request ninyo na answered na, paki-message din po kami, mga kapatid. Ano po? Yan. Pwede nyo pong ipadala ang inyong mga prayer request. Tapos, alam nyo, sa next week po, magkakaroon po tayo ng memory verse every week. Oo. Para naman po sa ating panonood ng ating live streaming, merong mga nananatili na word sa atin. Kasi ako, dyan din po ako mahina, mga kapatid. Kaya gustong-gusto ko tong memory verse na to, na uumpisahan po natin next week. Ang mangyayari, Lunes, ibibigay natin siya. Tapos, everyday, ipopost natin siya, uulitin natin for the whole week. Kaya, mariretain na yon sa ating isipan. Kaya, mamememorize na natin yung Word of God. Ano po? Okay. Birthday. Okay, sige po. Sister Del, ang anak po niya ay... Sister Deli, wala pong pangalan. Happy birthday sa inyong anak na nasa Sydney, Australia. Happy birthday. Sister Deli, wala pong ano? Hindi. Sister Deli Bernardo, kapatid nila Sister Carmen. Ayan. Happy birthday po sa inyong anak. And protection, blessing for them, blessing. Wife having a baby. Ay, sige po. Si Lord po ang mag-aalaga sa kanya. Yan. Thank you, Lord. Okay. Ngayon po, mga kapatid, it's time for our Throwback Thursday. Wala. Nasaan yung aking Throwback Thursday? Ate, click the button. Ayan ang aking Throwback Thursday. 2 araw nang nalilate si Jam sa aking Jammy Sige po.
Jamming. Okay. It's time for our Throwback Thursday. Okay. Where is my Throwback Thursday? Ayan po ay 25th anniversary natin. Yan po ay nung 2006. Dito lang yan sa Confi Center. O, ayan o. Sinang Rem and si Sister Lisa. Si Sister Lisa, o. Brother Louie ba yan? Payat ni Brother Louie. Why is it in slow-mo? Mga kapatid. Ayan si Sister Virgie, o. Oo. At saka si Nanay Crisanta na kay Lord na. Si Sister Leonie na kay Lord na rin. Oo. Jami, naka-slow-mo ka. Yes. Tama si slow-mo. Kailangan kong lumapit. Ayan, ang ating mga seniors from ayan si Sister Delia, joke, no? Bayat ni Sister Delia dyan, ha? Jami, naka-slow mo ka? Ay, si Pastor Tony, ang payat. Ayan ang mga tagapayatas na seniors. I wonder kung buhay pa sila kasi nung 2006 seniors na. Senior na sila noon, ano? Sige, okay naman. At least nakikita natin ng mabuti. Galing ni Kuya, throwback kasi kaya mabagal. Ayan, si Pastor parang di nagbabago itsura, no? Nagtitinda ng okay lang sa tabi-tabi. Si ate, neneng-nene. Ayan, si Brother Charlie Abiabi, no, na kay Lord na din. Si Sister Net. Sister Mayet. Si Sister Belle Belien na kay Lord na rin, nandyan. Si Ana Banana na namimintog ang pisngi dyan. Si Sister Almira. Si Pastor Rafi, Sister Kay Banyagale. Si Mama Cora, na kay Lord na rin yan. Si Tatay Ipe, yung nasa likod niya, na kay Lord na din. At saka si Inay, na kay Lord na din. Ayan, sila Ninang Kito. Ay, taga BF at saka Sapote. Ang payat ni Resilo. Yan po ang ating Makati area. Si Brother Benny at si Sister. Hindi, babe, si Brother Benny and Sister, ayan, kung kagaling sumayaw ni Kakao. Tsaka si Sister Sophie. Ito ang East Youth ngayon na dati Children's Ministry. Diba? Uy, mga kapatid ko si Lola Evelyn, si Sister Lines na kay Lord na din. Si Lola Evelyn, Brother Julius, Brother Ato, at si Brother Buenos. Ayan si Sister Ine at si Sister Brenda, pareho nang kay Lord din. Si Kuya Jere, Ate Grace. Si Brother Salty na kay Lord na rin. Ayan po ang ating Mendez Choir. Oo nga, anak. Mapunta ba doon Sister Tina? Ngayon Sister Brenda at si Brother Julius. Diba?
na-record ko na kay Lord na. Oh, di ba? Si Sarah, oh. Sila Arnie, oh. Ayan, di ba? Si Abby ba ito? Brother Ato ng Ebeneziha. Sister Amor. At saka si Nanay Emma, magkatabi pa. Kay Lord na sila parehas. Ito ang Philistine, Sister Landy. Kasama ang East Group. Si Mr. Yap, si Brother Nestor Yap. Ayan. Si Nanay Maring, ng Bustos Bulacan. Sister Saraspe. Ayun, nasa may likuran. Mga taga-Bustos. Si Ninang Nila, mga pa. Beba, nung hinuhulaan mo dyan. Oo nga. Si Jolly, nasa... Si Jolly. Ang saya, ha? Ayun si ate, Di rin naman ako nagbabago, Kainta. Si Brother Ram. Partner. Ayan. Partner. Na kay Lord na din. Ano ito? Makati? Parang ano to? Lipa. Ayun si Sister Lynn, nasa may likodan. Sister Lynn Lucky. Kasama yata nila doon ng Iya kasi ayan si Sister Merso. Si Nanay Gring, nakita ko din. Sister Trini, ngayon. Ito, sa ano to? Children's Ministry na Iya. Sino Sara ba yun? Kabiyaw. Kabiyaw Group, oo nga. Kabiyaw Prayer. Ayan si Sarah at saka si Jerlyn. Mga bata. Kumakanta na ngayon. Sila pa rin sa music ministry. Thank you, Lord. Ayan, may mga games tayo noon. Si Selena, ng Makati. Ayan. At noon, bus by bus na pumupunta dito. Ayan, ang ating Comfy Pangasinan chapter. Ayan sila. Ayan. So kung 2006 yan, 14 years ago. Ayan. Thank you, Lord. Di ba naman po, mga kapatid? Ayan. Ang sarap po kayang balikan ng mga nakaraan. Ano yun? Sana'y maaaring ibalik ang kahapon. Ganda lang. Okay. Thank you, Lord. Ang nakakatuwa po doon, mga kapatid, 14 years ago, magkakasama na tayo hanggang ngayon, tayo pa rin. So nakikita po natin yung faithfulness ng mga kapatiran natin na simula noon ay kasama na po natin hanggang ngayon. Yan ang sinasabi nilang walang iwanan. Ayan, Kaya ang galing naman, Thank you, Lord. Okay po, wag po kayong umalis, mga kapatid, ha? At meron po tayong mga kapatiran na dumayo sa atin para magbahagi naman po ng kanilang naging buhay nakasama ang Panginoon. Kaya intayin lang po natin, mga kapatid, ha? Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan,
Good morning, Jesus. Magandang umaga sa ating lahat, buong Pilipinas, buong mundo. Tayo po ngayon ay naririto upang magpatuloy sa mga makarinig ng mga patotoo ng mga binago, pinagpala at patuloy na pinagpapala. Narito ngayon ang ating dalawang kapatid. At bago tayo magpatuloy, bago natin sila kausapin, tawagin muna natin si Minister Jeff. Good morning, Jesus. Good morning din po sa ating news. North, East, West, South. Ayan. Binabati ko rin po ang aking sister wife, Sister Marichu, aking 3 anak. Gising na kayo. At ganun din po sa AOTW. Ano po ba yung AOTW? Kung meron tayo dito sa Philippines ng news sa ibang bansa, yung AOTW all over the world. Kaya manatili lang po kayo dyan mga kapatid. At alam kong merong pagpapala na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Let the peace of Christ rule in our hearts. Narito po ang ating mga guests ngayon. Thank you, Lord. Salamat po at kayo po ay nabigyan ng pagkakataon para makibahagi po dito sa atin pong Good Morning Jesus. At kami po ay nagagalak na bagamat may pandemya po ngayon at medyo mahirap lumabas, kami po ay nakarating po dito para ibahagi po kung ano po ang aming nadanas kay Lord. Thank you, Lord. Good morning. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan. Pala yun. Good morning. Good morning, Comfy family, and shout out po sa Comfy Greenland. Comfy East, miss you guys. Pwede ba pala bumati, ano? Pwede. Sasamantali ko na yung pagkakataon, binabati ko po yung mga taga San Fabian, si Brother Ali, Sister Susing, si Sister Josie, Sister, sino pa? Sister, lahat na po ng taga San Fabian at mga taga Baguio, mga taga North, at syempre sa Greenland. Thank you, Yung Lord. 3 niyong anak, hindi niyo babatiin? Yes. Hi Rachel, naka-tune in ka na ba? Si Daniel hindi namin nasabihan pero siguro sa recording na lang. Si Esther may work from home siya ngayon. So, pwede rin naman siyang manood. Thank you, Lord. Yan, bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa iyo lamang namin ialay aming Diyos, aming Panginoon. Samahan niyo po kami upang sa aming mga patotoo pag-uusapan, ang Banal na Espiritu Santo ang magsasalita para sa amin, para ang glory ay lahat ay maibalik sa iyo aming Panginoong Jesucristo. Samahan niyo po kami at maluwalhati ka. At ma-bless ang lahat ng makikinig sa mga patotoo ng mag-asawang ito. We thank you so much, Father God. Sa iyo po ibinabalik ang pinakamataas sa papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige, Pastor Romy. Ayan. Meron ka bang hinandang tanong? Ako meron. Teka muna, akala ko host ako, guest pala ako. Parang mas madali yata host. Kasi pag wala na tayo itatanong, sila magtatanong sa atin. Gusto na nga siya magtanong. Ayan. Pero this time, tayo muna ang magtatanong. Meron tayong mga ilang hinandang katanungan dito sa ating mga kapatid ngayon. Kasi kaibigan niya, di ba, si Brother Mon tsaka Sister Joy, ano po? Opo. Si Pastor Alex, merong mga katanungan sa ating lahat. Pinahulaan niya kung ano yung profession ni Brother Mon Rubio. Si Ninong Tony, Ninong ko po to, tsaka Ninang Agnes. Hindi naman po namin papahulaan kung ano yung kanilang profession. Pero ang pagkakaalam ko, Pastor Romy, ano nga ba yung kanyang profession? Kala ko, ang makakahula may prize. May price. Dapat papahulaan. Kaya ang price sana, load.
Hello. Si Pastor Romy ang magbibigay. Wow naman. Ayan. Yung code, ite-text na lang, tas kakaskasin na lang. Yan. Ayan, okay. So, ang pagkakaalam ko, kayo po ay architect. Opo. Ayan, tama po ba, Nong? Tama, brother. Ayan. At si Ninang ay Assistant architect? assistant architect. Pero yung, Ano po ako, business administration, major in marketing, taga Palengke. Yun. yon, okay. Hindi po, business ad. Ang pagkakaalam ko, ang architect, di ba yan po yung gumuguhit? Tama. Gumagawa ng plano. Tama ka, brother. O syempre, sa paggawa ng, halimbawa, ng plano, di ba, gagawa ka ng building, gagawa ka ng bahay, ano yung pinakamahalaga? Ang pinakamalagang kino-consider namin, syempre yung comfort ng gagamit, at syempre yung tibay ng itatayo, at yung mga bagay na mabe-benefit yung client. Yan, thank you Lord. Pero ang alam kong pinakamahalaga dyan sa building, yung pundasyon. Tama Tama ba, ka, Pastor brother. Romy? Yung pundasyon kasi ang pinaka-solid, kailangan solido para kahit lumindol, bumagyo, hindi matitinag. Tama. Ganon rin ang buhay spiritual. Kailangan ang maging pundasyon natin ay si Lord. Sa Psalm 127 verse 1, malibang ang Panginoon na nagtayo nitong bahay, ang nakatayo doong bantayan. Amen. Yan, thank you Lord. God. So ngayon, paano, pwede nyo bang ikwento, paano po kayo napunta sa Panginoon? Paano kayo napunta sa gawain ni Lord? At ilang years na po ba kayo sa Comfy? Meron din ba kayong life verse? Actually, kami yung unang tinawag. Ako yung unang tinawag bago si Brother Tony. Ang una talagang tinawag ay yung kapatid ko na nasa Davao, si Imelda. College siya noon sa Adamson. So, naging bahagi siya ng Comfy family. Siya ang unang-unang tinawag ni Lord doon. So, niyayaya niya kami na pero hindi namin pinapansin. Until such time na sabi ng daddy ko, bakit tuwing linggo uwi ka, hapon na, ganyan. Nagsimba po ako. Simba? Ang tagal-tagal? Kung gusto nyo, para malaman nyo, sumama kayo, sabi niya. Tapos, there was one time na mag-boyfriend na kami ni Brother Tony noon. Nagsimba kami na Antipolo, tapos hinatid niya ako ng Guadalupe. Tapos, on the way sa bahay, nag-jeep po ako. Na-hold up ako. Ako na lang yung naiwan, may sumakay sa tabi ko, tapos sinutukan ako ng double blade. Sabi ko, Lord, ano kaya ito? Pero, nagdasal ako. So, hindi naman ako ginalaw, kinuha lang yung bag ko. Tapos sabi nung driver, alika, magpa-blatter ka. Hindi na ho. Pagdating ko sa bahay, ngawa ako, na-hold up ako, sabi kong gano'n. So, sabi nung sister ko si Imelda, ikaw kasi niyayaya na kita umaten sa Comfy, halika, umaten ka. That Sunday, yun yung una naming attend. Lahat kami, buong family, nagpumunta kami. And nakita ko nga, sabi ko, that time, hindi pa nag-sink in, but I felt something different. Hindi naman nag-sink in, gano'n. Tapos, until such time na laging umaaten, siya naman yung niyaya ko. Yun. That was 1987 yata, nung nag-LSS kami, sabay kami. Lagi kami umaaten nung nasa St. Therese pa, may mass pa noon, hanggang sa napunta sa iba't ibang Amen. venues. Di ba ang daddy niya si Brother Silver na? Opo. Batiin Hi, niyo naman, Daddy. tsaka si Daddy Mami Mary. Silver, Mami Mary. Yan, thank you Lord. Si Brother Silver, isa sa original na prayer warrior ng community. Kami apat lang lalaki noon. Si Tata Bert, Kuya Bert, Brother Max, Silver, at saka ako. Kaya maaga kami doon sa likod ng stage, doon kami nagba-warrior. Kaya isa sa original na prayer warrior. Malimit siya ang nagbibigay ng propesya sa fellowship noon. Oo nga. Ano yan magaling sa chess, tsaka magaling din kumanta. Nung ano yung life verse nyo? Sa Matthew 5:16, let your light so shine before men, so that they may see your good works
and they will give honor to your Father in heaven. Yung life verse nyo, ano yung naging bunga sa inyo nung life verse nyo nung? Actually, at that time, i-share ko muna, brother, kung paano ako napunta kay Lord. Okay, sige po. Nung umaattend na sila sa Comfy, matagal akong niyayaya. Una doon sa prayer meeting. Tapos every time na yayain ako, marami akong dahilan. Pagka sasakay na kami ng jeep, nag-aanap ako ng paraan para mag-aaway kami. Para hindi patuloy yung pag-attend ko. Anyway, nung dumating yung time na birthday niya, tinanong ko siya, anong gusto mong gift ko sa'yo, sabi ko. Kasi at that time, nag-struggle pa lang kami nag-struggle pa lang na kumita ng pera. So, wala pala talaga kasi kaya start lang namin dun sa parang self-employment namin ng mga ka-office mate ko. So, ang hiningi niyang gift na lang daw, attend ako ng prayer meeting. So, syempre, wala na akong choice kasi wala na akong material na regalo. Yun na lang pinagbigyan ko siya. Pero, nung first time kong umattend, naalala ko, si Pastor Ray ang nagtuturo eh. Lahat ng sinasabi niya, parang patukoy sa akin. Sabi ko, uy, pinapatamaan yata ako ah. Pero naisip ko naman na hindi naman ako kilala ni Pastor Ray, bakit naman ako patatamaan ng ganon. So, after ng prayer meeting, sinabihan ako ni Pastor Ray, brother, sa Sunday attend tayo. Napauo ako. So, mula nun, first time ko naka-attend, tapos nag-LSS, tapos regular na kami uma-attend. Tuloy-tuloy that was about siguro 33 years ago. Yeah, 30 years. Pero before that time, nung naliligaw pa ako, dinadatnong ko si Brother Silver doon, tsaka yung mga kapitbahay nila, nagiinuman. Sabi ko, uy, magkakasundo kami ni Brother Silver. Sa Dahil may inuman. bote. Dahil may inuman. Dahil may inuman. Yung pala, iba ang balak ni Lord. Nung makilala ko si Brother Silver sa pag-attend niya, binago siya ni Lord. Amen. At imbis na magkasama kami sa mabubuting usapan, kay Lord Sa pala prayer kami meetings makakasama. na, yan. Kaya thank you, Lord. Kaya yung life verse nyo na maging ilaw. Totoo po yun. Yan. Si Ninang, ano po yung inyong life verse? Sa Ephesians 2, verses 4 to 5, sabi doon, but God who is rich in mercy, for His great love wherein He loved us, even we are dead in sins, He has quickened us together with Christ, and by grace we have been saved. Amen. Ano bang ibig sabihin niyang pastor? Sa noon pa man tayo nabubuhay na hindi pa natin kilala si Lord. Ginagawa natin ang mga bagay na kung anong gusto natin, sinusunod natin ang layaw ng ating katawan. Noon pa man, naroon na yung grasya ng Diyos. Minahal na niya tayo. At ang ginawa nga niya, tinawag niya tayo, pinili niya tayo, hinirang niya tayo, lininis, pinatawad, at binago ang ating buhay. Kaya mula doon sa pagkatanggap natin, doon nagsimula ang pagbabago at pagdating kay Brother Tony, naging ilaw para maliwanagan ang marami pang taong nadidiliman. Kaya ang mga salita ng Diyos na yan ay binubuhay niya. Pag na-receive natin ang Word of God, ang verse, life verse natin, bibigyan niya siya mismo ang magbibigay ng kapangyarihan para maganap ang salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin kailangang magpumilit, ang salita ng Diyos ang babago sa atin. Kaya ito na naganap sa pamilya nito. Amen. So pag sinabi kasing grace, ito yung unmerited favor of God. Pag sinabing unmerited favor of God, kumbaga hindi ka dapat bigyan pero binigyan ka. Hindi ka dapat patawarin pero pinatawad ka. Hindi ka dapat mahalin pero minahal ka. Yun ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya tayong lahat, tayo nabubuhay sa awat grasya ng ating Panginoon. Amen. So ngayon, kayo po yung alam ko nagpatuloy kayo. At doon nga tayo nagkita-kita sa Pangasinan.
Naalala niyo yun na, di ba tumira kayo sa Kalasyaw? Naalala mo yung Pastor Romy? Sa Pangasinan? Na nung na-assign tayo doon. Doon nagsimula yung journey ng inyong paglilingkod kay Lord. Amen. Nung tayo nasa Pangasinan. Amen. Meron kayong hardware. Oo. Di ba na meron prayer meeting doon sa tindahan nyo. Tapos, after ng prayer meeting, aayain kayo ni Pastor Romy. Sama kayo sa prayer meeting. Gagawin nyo, isasara niya yung, yung tindahan nyo. Tama. O, minsan naman, mag-iiwan kayo ng tao. Tapos, kahit saang outreach yung Pastor Romy, di ba? Oo, hanggang Ilocos, kasama natin sila. Ay, yung rebo nila. Naku, gamit na gamit nila. Hanggang Tsaka si Agoo. Tas si Ate Radio. Esther, maliit pa noon. Maliit Parang pa. kasing laki ni anak ni Minister Dodi, si Sister Dayan. Ganun kaliit. Siya yung tagadala ng sobre tsaka basket. Basta Tagabigay pagbaba na ng sa sasakyan, bit-bit niya na yung sobre tsaka basket. Yung ano po siya, yung IT, Ayun yung diba? bunso. Yung bunso yun. Oh, IT na siya IT ngayon. naman siya ngayon, Pastor. So, basta alam niya na yung gagawin niya, pagbaba na sa sasakyan, pagpunta ng prayer meeting, mag-aabot na agad yun ng mga sobre. Tapos, ang nangyari, di ba paalis na kayo noon, nagplano kayong pupunta ng Singapore, biglang naikwento ni, ni Ninong Ali, na ako po, nagpapagawa ng bahay. Biglang tumawag kayo sa akin. Brother Jeff, balita ko nagpapagawa ka ng bahay. Tapos, tinanong niyo ako, gusto mo ba ng marmol? Eh ako naman, medyo nahihiya pa. Sino ba namang hindi tatanggi doon sa marmol? Yung marmol, halos ganito kalalaki, mas malaki pa ata dito sa marmol natin na to. 72 pieces. Sabi niyo, kunin mo na dito. Tapos pagkuha namin, kami ni Pastor Romy assign, may kasama pang mga pinto. Tapos, unti-unti naming hinakot. Kaya ngayon, yung bahay namin, mga kapatid, kung natatandaan yung sineshare ko, na yung bahay namin, kaya ngayon, marmol yung sahig, galing po sa mag-asawa. Tapos, yung aming pintuan, galing din po sa, ganun po sila ka-generous. Pero, from Pangasinan, napunta kayo ng Singapore. Ngayon, bakit kayo nagplano na buong pamilya ay tumira sa Singapore? Pastor, Ninong Tony. Actually, nung may negosyo kami rito sa Manila, construction, nasara kasi inabutan ng Asian crisis at kung anong crisis dumating at hindi na namin kaya. So, sinara namin at nag-decide kami na uwi ng Pangasinan at mag-invest sa isang maliit na hardware. So, at that time, parang ang pananaw ko parang negative ang kasi yung company namin maganda ng takbo pero napilitan kaming isara. Yun pala, yung pag-uwi namin, si Lord lang nakakaalam, blessing pala. Kasi nung pag-uwi namin, yung isa kong kaibigan na kaklase ko sa college dati, nag-work pala sa Singapore noon, tapos huminto, umuwi. Tapos balak niyang bumalik ulit. Nung narinig kong gano'n, pwede ba akong sumama? Sabi ko. So, nag-tour lang kami doon. Actually, ako, tour lang Pero nung siya, may kapansanan kanisa may polio. So, pag mag-a-apply siya, sasamahan ko siya doon. Tapos, pag hindi siya natanggap, sabi niya sa akin, try mo na. Sabi niya, para andito ka na rin lang. Pag natanggap ka, adi okay, sabi niya. So, anyway, yung first interview niya, hindi nga natanggap. So, sinalang ako. Sinubukan ko lang. Sabi ng employer, kailan ka pwedeng mag-start, sabi niya. Alam ko si Lord kaagad kumilos noon. So, at that time, umuwi pa ako. Kasi may mga inayos ako. Kasi wala pa akong balak talaga mag-employ doon Tsaka ako bumalik nung lumabas na yung work permit ko. So, tuloy mo na. Amen. Di ba nagsama-sama rin tayo? Nagpunta rin po sila, Pastor Romy at si Minister Jeff doon. At ang ganda ng ginawa ni Lord, yung kumbaga parang nagkaroon ng continue yung gawain namin from Pangasinan to Singapore. May mga prayer meetings kami kasi nandun dun yung anak ni Pastor Ray. Plus, ang daming kamag-anak ni Brother Tony na nagsunuran din.
So, parang nagkaroon kami ng laging prayer meetings din doon. At yung yung mga pati na-assign, sila sa inyo pastor. nag-stay, di ba? Sa inyo pumupunta, tumutuloy sa inyo. Yan, Sila Sister Ria, Pastor Pati Alex. Kasi na brother, Minister Jerry, nagpunta rin, di ba? Mami Ligaya, natulog pa din doon. Si Mami Ligaya, kasi yung aming unang tinirahan doon, kasi yun HDB, pabahay ng gobyerno ng Singapore. Luma pa yung CR. Tapos, dapat titira siya doon sa isang friend, kakilala rin niya na condo. Dinala namin doon. Ayaw niya. Hindi. Doon ako kay Agnes. Doon ako. Balik niyo ako doon. Samantalang yung CR namin hindi maganda. Ang baba nung CR no? Oo, mababa. Hindi siya talaga makakapag Pero, glory to God, nakita ko yung saya ni Mami doon kasi pinasyal niya. Baliktad nga siya yung nagpasyal sa amin. Talagang nag-river cruise kami. Everyday lumalakad kami. Maski nung nandun kayo. Alam mo, blessed kami sa Singapore kasi ang work ko doon sa hotel, guest services, may minsan pag nakabenta ako ng mas higher na rooms, like presidential suite, gano'n, may commission yun. Nung nandun sila, nakakabenta ako, kaya pag uwi ko, Pastor Romy, may commission ako, tara, lakad tayo. Lalabas, kakain. Kakain kami. Tapos Pero bukod sa nakakatuwa kain, talaga. meron pang may abot pa. Yan. Kaya Thank you, talagang Lord. makikita mo yung pagiging generous nila. Di ba, galing Singapore, biglang umuwi kayo dito. Pero dito kayo binless ng gusto ni Lord. Actually, there was, yun nga yung time na yun na 10 years na po kami doon. So, sabi niya, may pagsubok na dinaanan si Brother Tony na siya ikaw na magkwento, short lang. Na-stroke ako. So, parang iba kasi ang pressure ng trabaho doon Gusto ko pang mabuhay ng mahaba. Kaya sabi ko, uwi na tayo. Dito na lang. Tamang-tama at that time, yung mga anak kong dalawa, mag-college na. Sa mahal ng tuition doon, hindi namin siguro kakayanin kung doon sila mag-aral. So, nag-decide na kami na umuwi na. Ayun, pag-uwi nila dito sa Greenland, kasi ang buhay ng mag-asawang to nakamonitor sa akin Nagliligawan pa sila, assign ako doon, ihahatid ni Brother Tony, Sister Agnes, attend na ng prayer meeting. Anak bayan. Opo. Pagkagaling doon, napapuntang Pangasinan, andun naman kami napadala ni Jeff. So kasama namin hanggang Ilocos, kung saan prayer meeting doon, ang dami. Nang umalis sila doon, punta naman ng Singapore, napadala rin kami Singapore, nagkasama-sama na naman kami, kaya na-bless sila. Pag sila'y nabibless, umaagos papunta sa amin, kain kami sa mga masasarap na kainan, pasyal dito, meron pang tip. May pabahan pa. Pagkatapos doon, malis na kami, nabalitaan namin, sabi ko, Jeff, andito na rin sa Pilipinas ang mag-asawa. Hanapin natin. Pinaghanap namin, tinanong namin. Sa Greenland pala tumira. Pinuntahan Merong Greenland namin. prayer group. Umuupa pa kayo noon, di ba? Oo, umupa kami noon ng apartment habang ginagawa yung bahay namin. Nag-share home kami sa inyo. Nag-share. Kaya maganda rin yung share home Yan. Tapos yun doon ulit kayo nagsimula. Nakilala nyo naman sina Brother Mon tsaka ngayon tandem kayo sa sa business. BFF na kami. Yun ang mga ginagawa ni Lord. Andyan nga po pala sila. Andyan Shout po. out kay Yeah. Sister Joy at Brad. Labang camera focus. Okay, thank you Lord. Maiba ko. Pwede niyo bang ikwento sa madlang people yung istorya ng inyong love life? Yeah. Nang alin? Nang alin? Babalik yung ulit. love life. Yeah. Sa kapatiran. Yan. Sorry. Yan. Okay. Love life. Okay. Meron bang nangyaring ligawan o kasal agad? Kasi si Pastor Simple, alam ko kasal agad Walang ligawan? Meron namang ligawan. Okay. We were both working in SM, Makati, that time. I was yun sa home center supervisor ako noon. Siya naman, resident architect siya ng sa engineering department sa SM Makati. Yun, dun na yun. Tapos,
Tapos na? Sabi niya, sinisilip ko raw siya dun sa roll-up kasi ginagawa yung annex nun. Yung pala siya ang naninilip. Tatlo po yung anak nyo. Isa, yung panganay, si Maring Rachel, doktora. Opo. Si paring- Nag-intern siya ngayon, nagre-review na for boards this coming September. Yan. Si paring Daniel, nasa Singapore. Interior design. Yan. Opo. Pero sundalo, di ba soldier siya doon? Nagsundalo siya Yan. doon. Tapos si Bunso, si Ate Esther tawag ko doon. IT naman siya. IT naman. Bilang parent, no? Paano nyo pinalaki yung tatlo nyong anak na lumaki sa gitna ng kamay nilaan? Pero alam naman natin, ang takbo dito sa Manila, yung ating takbo ng mundo natin. Pero paano nyo napalaki na hindi naapektuhan ng masamang takbo ng mundo, yung inyong tatlong anak? Maliliit pa naman sila. Lagi namin silang kasama sa Sunday Fellowship. Pag may prayer meeting sa bahay, kasama sila. So I guess natanim talaga ang Word of God sa buhay nila. In fact, nung lumalaki na sila, may mga verses silang alam. Lalo na si Daniel, pag may mga exam, talaga maglalagay ng version dun sa kanyang study table. Philippians 4:13. Tapos, papakita niya sa akin. Sabi ko, naku, thank you, Lord. At kahit naman nung nasa Singapore kami, umaattend pa rin kami ng mga Christian Fellowship. Lagi namin silang kasama. Siguro yun yung sikreto na sa family, isama mo sa gawain lagi yung mga bata. Ano yung mabibigay niyong advice sa mga nakikinig sa ating mga kapatiran tungkol sa pagpapalaki ng kanilang mga anak? Brother Tony. Kasi kami, parang yung flow ng pag-ibig ng Diyos sa amin, parang dumaloy din sa kanila eh. So, mahalaga na makilala nila si Lord para sa kanilang paglaki, matatanim na yung pagmamahal ni Lord sa kanila. At pag malaki na sila, andyan na yan, nakatanim na eh. So, ma-develop pa further pag tinuloy ang relasyon kay Lord. Kaya dapat sa mga magulang, dapat may turo po natin ang tamang daan through our Lord Jesus Christ. Yan, brother. Yan, thank you, Lord. So ngayon naman, siyempre sa mag-asawa, merong mga dumarating na mga pagsubok, dagok sa buhay. Sa buhay mag-asawa, meron po ba kayong na-experience na pagsubok o dagok sa buhay na sa tingin nyo ay napakabigat? Na paano nyo po ito nalampasan at paano nyo po ito napagtagumpayan? Siguro, ang challenge namin noong araw, ano kasi kami, no permanent address, NPA. No permanent address. Ang dami namin tinirahan. So, nag-start kami ni Brother Tony sa Cubao, lumipat kami ng Makati, Mandaluyong, Pangasinan, Singapore. Anak bayan. Anak bayan, tumira din kami nung nag-Saudi si Brother Tony. So, nag-pray ako, Lord, bigyan mo po kami ng permanent residence. So, pinagkaloob nga niya yon. At may bonus pa, may nakadikit na 2 apartment. Na kahit pa paano, may income kami. So, nag-design kasi si architect, si Brother Tony, ng sabi niya, gawin na lang natin tong 2 apartment. So, hinati namin, ginawa namin 3 floors yung sa amin, tapos may 2 apartment. So, napakabait ni Lord. Sabi ko nga yung problema, pag binigyan ng solusyon, may bonus pa. Thank you, Lord. Brother, idagdag ko lang. One time, may narinig yung mga bata sa amin na tumaas yung boss namin. So, sabi nung isa, i-video mo. Sabi, kasi gusto ipakita doon sa isang kapatid. Salamat kay Lord kasi kung conflict between us na mag-asawa, wala namang challenge na ganun sa amin eh. So nagtataka yung mga anak namin. Pag may narinig silang yung tumataas yung boses, natutuwa sila kasi wala daw sila naririnig na nagsisigawan Hindi kami. daw sila sanay na na nagsisigawan Nasa second floor kami. kayo nun?
Yun po ang yun ang produkto ng Ngayon nasa kay sumisigaw Lord. na pag nasa third floor siya, Tony, kakain na! Mataas Yun ngayon, lang ang third floor, sigawan. no? Kaya Yan. thank you, Lord. Pastor Romy, baka meron kang gustong dagdag na katanungan. Okay na sila talaga eh. Thank you Lord na eh. Kasi nga, Alam niyo po si Pastor Romy ang isa sa nagbigay din ng daan na maging active. Kasi nung 30 years na kami sa Comfy, but we're not that active. But we are attending regularly, pero hindi kami active na, hindi kami nag-share, nahiya kami. Pagdating sa Pangasinan, pag sinabi niya, eto yung word, eto yung ikaw mag-MC, ikaw mag-share, ikaw lahat ginawa. Nakakatuwa po si Lord. Yun nga, na-train siguro din po kami doon. Amen. Kasama Naalala si ko rin. Jeff noon. Ayan, kaya nung sa Greenland, natagpuan namin sa Greenland eh. Isinama ko na siya sa mga prayer meeting, pinakilala ko sa mga member. Aba, nagulat na lang ako nung hindi na ako assign. Active na. Kaibigan ng lahat ng taga-Greenland. Amen. At pag malimit na siya tinatawag mag-closing, mag-opening. Wow, praise the Lord. Naging close pa niya si Brother Mon. Ito naman si Brother Mon at si Sister Joy. Ito yung matagal ko na rin kaibigan. Outreach kami sa Lucena ni Brother Mon kung saan-saan. Kasama ko naman siya. Kaya isang engineer, geodetic, at saka isang architect. Nung dinalaw mo kami noon, first time sa Greenland, na-mention mo yun, may dinalaw kasi akong engineer dito, sabi niya, na kaibigan ko, sila pala yun. Oo, yan. Sila Tsaka Sister Joy. Yung una ko nga makilala sila, Brother Mon, parang sabi ko, parang mayabang tong engineer na ito, sabi ko. Mayabang, Kasi mayaman. Hindi, Mayaman? mayaman. Mayabang. Parehas. Mayaman. Yung pala, kabaligtaran. Brother Mon. Kabaligtaran pala. Kung makikilala mo ng personal si Brother Mon, kabaligtaran. Pag nagsalita lang, Hindi, totoo, mayaman siya. Yeah, mayaman. Iba yung Amen, mayabang sa mayaman. Yan. Ayan. Yan. May tatanong ka pa, Pastor? Ah, Kasi pag wala ka na itatanong, tayo ang tatanungin nila. Dagdag ko ba, Pastor? Malapit na. Nung time, naalala ko nung nag-outreach kayo sa Pangasinan, si Brother Jeff, tutoy pa noon eh. Payat na, tsaka assistant mo lang siya noon eh. Pagbalik, nagulat ako kasi na-promote na ni Lord. Assistant pa rin po niya. Minister na siya. Thank you, Lord. Ayan. ang tawag niya ho sa kanya sarili ay anino ni Pastor Romy. Yan, anino. Kaya sa likod Kaya pag lang. siya'y dumating, anino ko lang yan. Eh di ba ikaw nga nagpilit na maging ninong at ninang kami? Yes, Kinasal oo, siya. oo. Ang mga ninong niya, ako rin nakamuha, pati kay President Yap ng Phil State. Hindi naman niya kilala eh. Kaya sabi nung isa kong ninong, bakit kakadami mong ninong na tinatawag? Blessing yan, brother. So, thank you, Lord. Dahil wala na tayong maitanong at... Yun. O kumpara May extrang namin tanong. si Brother Larry. Kinuha niya kaming ninang at ninong dun sa second, ano nga name nung? Second son. Hindi si Chucky, yung sumunod. Si Victor. Oh, si Victor yata. Oo, thank you, Lord. Si Pastor, batiin ay niyo si po Pastor Alex Kaabay, naging kasama rin namin yan sa Pastor Alex Kaabay. Sir Agnes, hindi mo na maalala pangalan ni Victor kasi hindi Victor, mo pinamamas oo nga, walang regalo. Marami Hindi, pala dapat kayong siya na utang. magregalo sa akin. Ayan. So, darating din yan. Ayan. Thank you, Lord. Pastor Ronnie. Ayan, ninong rin sila ni Michael sa kasal. Ninong at ninang. Kaya kahit nang naroon sila sa Singapore, lagi sila nagpapadala ng mga maraming bagay. Dinadala ko sa mga bundok, mga mga pagkain, mga damit. At kahit sila'y naroon, panay ang padala ng mga pinadadala namin sa mga bundok. Mga box, At balikbayan. mga box na box, pagkalalaki. Kompleto yun. Ang kape Iipunin hindi ko yun, nakakalimutan. papadala. Yung kape hindi nakakalimutan. Ayan, praise God. Yan. Kaya sa mga magpapagawa ng bahay, yan, nandito po si Architect Tony. Architect Tony. Yan, may At plug. sa mga magpapasukat ng lupa, naandyan naman po si Brother Mon. Brother Mon. Yan. Hindi, Kaya tandem, love your own. business talaga sila, partners. Okay. Si Lord ang nagtakda niyan. Amen.
Ay, oo nga Yan. pala. Pwede niyang Oo, ikwento yung ng mabilis yung... Worship Center ng San Pablo, sabi ni Pastor Alex, kausapin mo nga kaibigan mo. Iguhit. Simple lang. Yung hindi mahal, hindi magastos. Eksakto. Sakto. Oo. Hindi Pero mahal. maganda. Maganda. Kaya Glory to kasyang-kasya si Ninong Ali, no? God. Ah. Yan. So, thank you, Lord. So, final message sa mga kapatiran po natin. Yan. Puri ng, ladies first. Puri ng Panginoon. Saan ba yung camera? Yan. Actually, importante po, it is important for us to have a good opinion of God. Na siya yung ating Ama na nagmamahal sa atin, nagpro-provide sa atin, at kahit anong pagdaanan natin, dinadaanan lang po natin yan. At lagi niya tayong, tandaan natin, His heart is still beating for you. Kung sino ka man nakausap ko ngayon, mahal ka ni Lord. Lumapit ka lang sa Kanya at lagi mo lang siyang i-involve sa lahat ng mga gawain mo. Actually, yung pandemic nga, sabi ko nga, this is just a temporary setback because God is setting us up to something new. Sometimes, some things are meant to be reset. Parang reset for us to have a new beginning. So, sabi ko, Lord, ano ang pahiwatig mo? Kasi, ang tagal pero mabait si Lord, nagiging creative ang tao, maraming, kahit nawala ng trabaho yung iba, nagkakaroon ng bagong trabaho at mas dumudoble pa yung kita. So, hang on, yun nga yung sa verse ko, love na love tayo ni Lord, kaya wag mong isipin na, God is out there to punish me kasi to set new rules. Hindi po. Mahal ka ni Lord. Kapit lang, kapatid. Purihin ng Panginoon. Ninong Tony? Halos nasabi na niya lahat, kaya manatili tayo kay Lord at kung meron po tayong pinagdaraanan, daanan lang natin, huwag natin tambayan. Thank you, Lord. Amen. Ayos yan, ha? Ayan. Pastor Romy. Totoo po yun. Ang pagsubok, problema, sakit, dumadaan lang yan. Sabi, huwag niyong paparahin. Kasi pag pinara nyo, hihinto yan sa inyo, dadaan lang. At pagkaranon, pagpapala na. Psalm 90 verse 15. Ang aming paghihirap ay palitan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ng ipalit na ligaya. Kaya laging merong magandang mangyayari sa buhay natin. Kapag tayo tinawag niya, hindi naman kagad ay puro pagpapala. Para tayo ay matutong magpakumbaba at hindi tumaas at yumabang, kinakailangan dumaan tayo sa testing trials ng ating buhay upang tayo ay matutong magpakumbaba na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Ang lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Kaya yung mga pagsubok, trials, tinuturuan tayo magpakumbaba upang malaman natin na ang lahat ay nanggagaling sa Diyos. Yung paborito ko, yung Deuteronomy 8:18, it is God who gives you the power to become rich. Maaring meron ka ng lahat ng properties, lahat ng pag-aari. Sabi ng tao, hindi, kaya ako'y nagkaroon ng bahay, lupa, kotse, masipag ako, magaling ako, matalino ako. Sabi, sige, kunin mo lahat ng iyo. At sabi ni Lord, kukunin ko naman ang akin. Akin ang buhay mo, akin ang lakas mo, akin ang talino mo, wala. Ang lahat galing sa Diyos. Wala tayong pagmamayari. Nang tayo isilang dito, wala tayong alam, kundi uha. Babalik tayo sa Diyos sa itaas ng wala uling dala. Kaya yung tinuunan natin ng panahon, nung tayo naririto pa, property, kayamanan, trabaho, lahat yan. Wala rin. Pagdating ng huling araw, wala kang madadala kahit titulo. Ang madadala mo lamang pananampalataya kay Jesus Christ para makapasok sa Kingdom of God. Ayan. Amen. Pwedeng magtanong. Ayan, ako naman. Maikli lang naman. Sige po. Katulad niya, nagkaroon kami ng personal encounter nga sa inyo, sa mga workers. Ano naman po yung relasyon niyo rin po sa amin bilang member? Paano niyo po kami, pinagpipray niyo ba kami? O lagi niyo ba kaming kasama sa mga panalangin niyo? Ayan.
Ako po, ang nakasanayan ko na every year, meron akong bagong notebook na lahat ng pinupuntahan ko, pati yung mga member, nililista kong pangalan, prayer group, at pinagpipray kung ano pag may nag-ask, please pray for me, susulat ko kagad yun. So every 6 p.m., yung prayer time ko, kasama na kagad sa prayer. Kaya pag may mga dumaraan ng mga pagsubok sa mga tinuturuan, kaibigan, lagi kasama sa prayer. Amen. Hallelujah. Ayan, thank you Lord. Ako naman, naalala ko yung yung merong 100 tupa. 'Di ba nawala yung isa? Ang ginawa, iniwan yung 99 at hinanap yung isa. Ibig sabihin, kaming mga manggagawa ay pinagkatiwalaan ni Lord. Kaya kung paano yung concern nung tagapangalaga ng tupa, ganun din po ang aming concern sa mga pinupuntahan namin. Kaya yung sabi nga ni Pastor Romy, hindi lang kami pumupunta para mag-preach at kuhanin yung offering. Kami kaisa, kadamay, kapag mayroong mga problema, apektado rin kami at kami tagapagdasal. Yan. Kaya, Mga thank you, Lord. kapatid, di ba we need to appreciate these workers na laging pumupunta sa atin, lagi tayong pinagpipray. Dapat meron tayong appreciation day para sa mga workers. No, Pastor Alex? Mag-set tayo. Kayo na po ang magsisimula. Yan. Thank you, Lord. Appreciation day, no? Mga kapatid, i-set natin pag wala ng COVID. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. So bago po kami magwakas, meron pong inahandang awitin yung ating mga kapatid. Meron ba? Mananalangin muna tayo for our closing prayer. Thank you, Lord. Pag-pray Let nyo us kami, pray. Pastor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na dakila, punong-puno ka po ng pag-ibig. Salamat po sa iyong grasya na patuloy na ipinagkakalob sa amin. Purihin ka po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po at binigyan mo ng pagkakataon na maibahagi ng aming mga kapatid ang kanilang buhay. At alam po namin, Panginoon, sa lahat ng nakapakinig, ito po'y magbibigay encouragement, pagpapala sa lahat ng nanonood ngayon at nakapakinig ng segment na ito, Panginoon. Dalangin ko rin po, Lord, na patuloy mo pong i-extend ang iyong mapagpalang kamay. Abutin ang iyong mga anak. Patuloy na tulungan, kalingain, ipagkaloob ang aming mga pangangailangan. At patuloy niyo po kaming ilayo sa anumang uri ng virus na lumalaganap. Cover us, Lord, with your most precious blood. At sa oras ding ito, ay dinadalangin namin ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo. Yakapin mo po sila. Ilapit mo po sila sa iyo, Panginoon. Gawin mo po kaming instrument. Salamat po, Lord, sa napakagandang umaga na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Buong ingat, buong galang naming ibinabalik sa inyo ang papuri at pasasalamat. Walang pwedeng umangkin, walang pwedeng tumanggap maliban sa iyo lamang. All things we pray through Christ our Lord. In Jesus' name we pray. Amen. To God be the glory. Amen. Salamat mula sa puso nagmamahal. Pasasalamat mula sa puso nagmamahal. Sa'yo, Panginoon, matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Sa puso, pasasalamat sa Diyos. Pasasalamat, 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 pasasalamat mula sa puso nagmamahal sa Diyos. Thank you, Lord. I thank
Thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for the many blessings you bestow upon Thank you, Lord. God bless you all. God bless you all. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the